The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out in those days and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leapt in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leapt for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Nitong mga nakarang araw, nagkaroon ho yung aming kumbento, yung community ho naming mga pari dito, ng dalawang visitators ho. Yung mga visitators na ito, yung mga officials ho ng aming order, ng Dominican Order, na galing ho sa Curia, o central office ho namin sa Roma. At nandito ho sila para tingnan o i-observe yung aming buhay at i-check lang marahil yung aming buhay. At pagkatapos ho ng kanilang bisita, ay magkakaroon ho sila ng tinatawag na canonical charges. Yung mga suggestions ho nila para mapabuti pa yung aming ministries at yung aming buhay religyoso. So dalawang foreigners ho yung aming naging bisita. Yung isa galing ho ng Argentina, si Father Pablo Sicoli, at yung isa naman ay galing ho ng Germany. German ho siya, si Father Thomas Brogol. At 2 araw sila nandito sa aming community. Ang dami ho naming meetings at sa mga individual consultations. At bago sila umalis, meron hong sinabi sa akin yung isa sa mga visitators. At sabi niya ho sa akin, "You Filipinos really like picture taking. And there are 3 common forms or types of your picture taking. 1, 2, 3 smile, 1, 2, 3 waki, and 1, 2, 3 jump." Tama nga naman nung nireview ko yung mga pictures, lahat po yun nakasmile. Minsan may mga waki positions at meron din hong pinatalon ho namin sila sa isa sa mga pictures. So 3 forms or types of picture taking: smile, waki, and jump. At dagdag pa niya, that speaks a lot of you as persons. You must be happy persons. You always have a reason to smile, a reason to be crazy in doing what you love to do, and to live for joy. Iwan ko lang ho kung naniniwala ho kayo sa observation ng dalawang foreigners ho. Kahit 2 araw lang ho sila dito, although marami na ho silang napuntang communities sa buong bansa, at nasabi ho yung observations na yon, na masayahin daw ho tayo. At iwan ko lang ho kung naniniwala ho kayo na tayo nga mga Pinoy ay masayahin. At ako naman ho'y naniniwala na tayong mga Pinoy ay masayahin. Masayahin ho tayo na kahit sa nakakalungkot na eksena ng ating buhay, ay nagagawa pa rin ho nating ngumiti, di ho ba? Ilang beses na ho, nagmisa ako sa isang burol. Ilang beses na ho. At yung family ay magre-request na may picture taking sa harap ng kabaong nung namatay nilang kamag-anak. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. Basta sumusunod na lang dun sa nagpipicture. At sabi ng nagpipicture madalas,
1, 2, 3, smile. At nakangiti ho kami kahit nasa burol. Minsan meron hong survey, local survey lang ho, at tinanong yung mga respondents, mga Pinoy, kung ano ho yung dahilan kung bakit yung mga Pinoy, tayo ho, ay masayahin sa buhay. At merong dalawang sagot na nangingibabaw. Ano yung dalawang sagot na yon? Family and faith. May pamilya, may pananampalataya. Yun daw ho yung dahilan kung bakit tayong mga Pinoy ay masayahin. Kahit hindi man tayo number 1 sa lists, pero sa tingin ko nasa top 10 ho tayo. At yung dahilan kung bakit ho tayo masayahin, dahil meron tayong pamilya at meron tayong pamanampalataya. May pamilya. Tayong mga Pinoy ay sinasabi nga ay family-oriented. Kahit yung pamilya natin, no? In reality, ay hindi naman ganun ka-perpekto. Wala namang sigurong perpektong pamilya, di ho ba? Merong Holy Family, yung ating Panginoon, Jesus, Maria, Jose. Holy Family yung tawag natin. Pero hindi naman ho natin tinatawag na perfect family. At marahil ganun din ho tayo. Hindi rin ho perpekto yung ating pamilya. Pero nakakatuwa lang dahil naniniwala po tayo dahil sa ating pamilya na di ho tayo nag-iisa. May lalapit at meron ho tayong malalapitan sa pangangailangan. Huwag lang na tayong mag-inarte. No? Minsan may problema tayo tapos iniisip pa natin nag-iisa. Pero marami kayong tao na gustong tumulong sa atin. Pero hindi ho natin pinapansin. Gusto pa rin natin isipin na tayo nag-iisa. Pero merong lalapit at lalapit ho sa atin, sa ating pangangailangan. At meron din ho tayong malalapitan para tumulong din ho sa kanila. Kaya paalala lang ho sa atin, yung panawagan ho sa atin, be at home. Always have that sense of belonging and build your family. Sabi nga, hindi perpekto, pero wag naman nating pabayaan. We build our family. Hindi lang basta tinatanggap natin yan. Pinaghihirapan ho natin yung kabutihan ng ating pamilya. Hindi natin pinababayaan. Yun po yung magandang paalala sa atin ngayong Pasko. Eh paano naman yung mga toxic na pamilya ho natin, miyembro ng ating pamilya? Eh wag na ho nating masyadong pansinin. No? Kung toxic sila, wag na natin masyadong pansinin. Maging masaya ho tayo na kasama yung ating pamilya kahit hindi ho yan perpekto. Wag tayong mag-isa. Meron at meron tayong kasama palagi. Meron at meron tayong pamilya. At pangalawa, may pananampalataya. Katoliko ho tayo. At yung simbolo ho ng ating pananampalataya, ng ating pagiging Katoliko ay yung krus. Yung crucifix. Merong krus at merong Kristo. Ibig sabihin ho, sa bawat krus ho natin, kasama natin palagi ang ating Panginoon. Again, hindi tayo nag-iisa sa tuwing merong hamon o pagsubok sa ating buhay. Sa bawat krus ho natin, kasama natin ang ating Panginoon. At sabi ho ni Bishop Barron, Robert Barron, the crucifix is an image of a happy man. The crucifix is an image of a happy man. Ang ating Panginoon, kahit nakabayubay sa krus, ay isang masayahing tao. At siya yung pinakadahilan kung bakit tayo nagiging masaya. Kaya yung paalala ko sa atin, be always happy with the presence of our Lord in good times or in bad times. Pamilya at pananampalataya. At ito rin ho yung dahilan ng kagalakan ni na San Juan Bautista at yung kanyang ina na si Elizabeth. May malaking pagsubok din sa kanilang pamilya.
at lumapit ang mahal na ina, lumapit ang ating Panginoon sa kanila. Pamilya ho ang ating mahal na ina at ating Panginoon para kina San Juan Bautista at Elizabeth, at may pananampalataya sa Mesiyas na dumating. Kaya nga nagtatalon, leaping for joy, si San Juan Bautista. Nagtatalon sa tuwa. Kahit parang sinasabi nila na parang napakaseryoso ni San Juan Bautista, yung buhay niya napakaseryoso. Pero kung tutuusin, masayahing tao si San Juan Bautista kasi nakita at naramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Masaya ho yung Pasko dito sa Pilipinas at maraming dahilan marahil. Merong parties, merong mga gifts, merong mga decorations. September pa lang, damang-dama na natin yung Pasko. Pero wag ho nating kalimutan, wag ho tayo makalimot sa pinakadahilan ng ating kagalakan. Pananampalataya at pamilya. Kaya ito yung panawagan sa atin. Pakikipag-ayos ng ating relasyon sa ating pamilya. Baka may mga miyembro ng ating pamilya na kailangan nating lapitan. Pakikipag-ayos ng ating relasyon sa ating pamilya. At higit sa lahat, pakikipag-ayos ng ating relasyon sa Diyos. At kapag merong magandang relasyon sa ating pamilya, sa ating kapwa, at sa Diyos, tiyak ho, pag nag-picture taking tayo ngayong Pasko, the best picture yan na makukuha ho natin. Smile, wacky, and leap for joy.